Susunod na ang AE Minin. Good news mga kaabante dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Aabangan, aasahan at aaliwin. Aabante na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isang tabi. Ito ang tandem na aariba, aalog sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumal at Dondon Cesarino sa talpakan, upakan at kantsawan ng mga chikang AE Min. Dito yan sa DWAR Abante Radio. Hello. Nagulat naman ako. Dahil biglang, parang ganon. Hello. It's a good day para sa ating mga Tuesday chikahan. Sa ating mga chikaheras. Ganon, yung mga chika, di ba? Parang kahera, ha? Oh, parang kahera, di ba? Kaya samahan nyo kaming muli sa inyong paboritong tambayan ng hapon at tambayan ng chika. Ako po, the one and the only Ray Fresh Pumaloy na pala pong tinatanong left and right, back and front, at maging ng gwardya. Artista ka ba? Hindi. Maganda lang po ako. Well, it's a beautiful Tuesday afternoon mga kaabante. At yun na nga, kung medyo inaantok pa kayo, ay gagawin namin puno ng gana ang inyong afternoon Kala ko puno ng sa galit. mga chika. Ako naman na nag-iisang Dondon Sermino na yes, na witness ko nga na may isa na nagtanong kung artista ka ba. At sinagot niya namang hindi. Maganda. Isa lang po yan. Pero talagang papaabutin niya buong 2026 namin pag-uusapan niya. Pero dapat may part 2 yan. Ma-witness ko pa uli kung may magtatanong. Pag wala well. At ito ang At ito ang Talpakan ng Chikas, AE Minin! ang number one tabloid, hindi lang radyo, TV pa. Sa bayan po tayo napapanood sa Sky Cable Channel 85, Converge Channel 79, Blast TV at TCL Smart TV. At syempre, mapapanood na rin tayo sa Samsung TV Plus. At Admiration. At ito nga pala, Oo. at sa North America po sa Amation TV. Amation. Oh, Okay. Amation TV. At syempre napapanood din tayo sa Abante Radio Facebook page, DWAR Abante Radio YouTube channel. At syempre sa X at sa bayan din tayong napapakinggan sa DWAR 1494 Abante Radio AM. Ayun na. Ayun. Talpakan ng chikas again. Oo nga. Naku, eto na nga. Umaabante nga sa ating lista ng chika si Kim Chiu na hindi naniniwala sa hula. Balikan natin yung mga hulang-hula na yan. Pero, alam mo, maganda. Naniniwala si Kim Chiu hindi sa mga fortune teller, kundi sa feng shui. Oo. Kasi Kasi iba nagpapa-feng naman shui siya. yun, di ba? Iba naman yun. Kasi yung hula, wala namang ano ba, may pinagbasihan ba yung hula? No? But anyways, alam mo ko ang magandang pinantapat naman ng mga Kim Paulancia. Talagang nagkaroon sila ng prayer warriors. Prayer brigade, yun ang pantapat. O, di ba yun ang sinasabi natin? Yes, Dapat pag-usapan talaga, natin yan mamaya. yes, dapat talaga ay ipagdasal na lang. Correct. Dahil yan ang pinaka Mabisa. mabisang pananggalang sa lahat ng mga Jula na nega. Okay. Ipagdasal nyo rin yung mga Jula na, charot, wag naman. Kayo ba naniniwala sa hula? Nako, isay nyo sa amin. Dahil Oo. kami ni Dondon, hindi ako Ako naniniwala. hindi talaga naniniwala. Kaya alam, minsan kasi pag meron akong napapanood sa social media, sa TikTok ng mga feng shui, hindi ko maiwasang hindi maisip. Doon medyo eh. nag-aano ako, parang medyo naiisip ko rin, baka totoo rin. Halimbawa, yung pag ang kama mo nakatapat sa ganun. May moment ako na ganun, nahihirapan ako matulog. Mm-mm. Pag nakatapat sa pinto, so talagang kailangan siya hindi ko tinatapat.
Yung paa mo yung parang nasa pinto. Ay, oo. Nahihirapan talaga ako dun sa part na yun. So, Saka nililipat-lipat sa kama. ko. Oo. Pero Sa mga kama daw. halahala Tama. naman. Hindi dapat nakatapat. Pero may mga hotel, katulad ng tinuloy Yun nga yung namin iniisip sa ko Hong Kong. Sabi ko, may hotel ba na gano'n ang itsura? Sa Hong Kong, yung mga malilit na na mga So yung accommodation. kama mo, nakatapat sa pinto, ayan Oo. na. Talaga. Nakatapat sa pinto kasi nga maliit Matakot lang naman, yun eh. pagbukas mo ng ganyan, Hindi may, naman, may nakahiga na agad. Ilang araw lang naman kami. Kita mo ha, Hong Kong pa yun, mga Chinese ha, pero parang hindi naman sila naniniwala sa mga ganyang pamahiin. Anyways, eto na nga, simulan na natin ang pagpuso sa mga issue. Eto, ang unang-una, Michelle D, pinagsigawang taken na. Usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang ginawang revelasyon ni Michelle D sa kanyang podcast. Diretsahan nga niyang inamin na hindi na siya available sa mga nagtatanong kung papaano siya makadate. Ang tanong, sino bang nakataken kay Michelle? oo Babae nga. ba o lalaki? Depende sa langaw. Depende sa... Hala, kahapon pa itong Kahapon langaw pa na yan, to, ba't ayaw ah. umalis? Linisin nyo naman to, Diyos ko. Para ikaw yata may dala niyan dito. Nakakaloka. Di ba meron din tayong Ah, ganyan noon? Pero anyway, siya taken na yan. Dapat naman, Diyos ko, kung yung iba nga dyan, hindi naman kagandahan na giging taken. Kung hindi ka kaganda, pero parang mukhang artista. Oo, si Michelle, di ba? Defensive. Pero hindi niya sinabi, no? Kung ano ba talaga, babae or lalaki. Ikaw ba, naniniwala ka ba Feeling na? ko babae. Feeling ko rin babae. Mas lamang ang babae. Feeling ko babae. Kasi ngayon, usong-uso na yan, di ba? Si ano nga, paano to? Si Angelica Cervantes nga, di ba? Cervantes. Umami, nakakaloka. Di ba? Ang dami-daming ganyan. Pero, uy, si Cheska Karandang at saka si ano ba yon? Yung dalawang piloto na babae. Yung parang biglang-bigla ba yan? Nakiwalay. Oo. Jiwalay na sila. Yung parehong piloto yan. So, Parehong piloto. Well, ano na bang reason? Walang sinasabi. Wala. Parang... Minsan kasi yung sinasabi nila, yan ba yung 7 years or more? Yes, 7 years. Meron kasing tinatawag talaga na 7 years age. Yung pagdating sa 7... Ba't tayo naniniwala ako sa ganun? Pag 7 years na, parang medyo nagdidelikado ang relasyon. Oo. Kailangan mong malampasan yon. Relasyon ha? Oo. Hindi career ha? Hindi, sa career wala naman forever. Wala na yan. namang forever. Pero 7, ikaw ba? Ako, parang na-experience ko kasi yan nung 7 years, biglang, ay, ligwak na. Ako hindi. Umabot pa kami ng almost 12 years. Ah, okay. Kasi tuloy-tuloy naman yung bigay. Siguro ikaw yun. Baka ako kasi, nung parang 7 years na, naniniwala kasi ako sa 7 Oo. years age. 7 years ako na problema na ako. So kahit wala pa kaming problema, parang medyo sinusubi ko na. Hindi pong, naku, pag 7 years, talagang malalaglag yung Diba? yung relasyon ninyo. Kaya naisip ko, ano pa yung dapat? Siguro dire-diretso na lang. Sige, give ka lang ng give. Sa'yo yun, give ng give. Ako naman sabi, naku, 7 taon na, baka baka mawala na tong relasyon. Ay, naku, higpitan ko na. No? Kaya hindi kayo umabot. Kaya hindi umabot. At least Oo. ikaw umabot ka ng Hindi. 12. Kahit naman, kahit nga 6, 5, o kahit nga 2 Ah. years, kung hindi talaga kayo meant for each Yes. other, ay maghihiwalay kayo. Correct. Na Diyos ko, ba? Katniel nga, di ba? Correct. Nakita mo naman. Napunta na tayo sa ganyan. Yeah. Di ba kay Michelle? Pero teka muna. For sure naman, ako naniniwala ako na meron ha. Yun nga lang medyo duda ako kung babae ba o lalaki. Pero kasi wala kasing nakakasama si Michelle na lalaki. Correct. Sa mga posts niya in the past, puro mga babae. Tsaka karamihan naman na nag-a-admit ng ganyan. Yung ina-out nila yung sarili nila. So, usually, ang nagiging jowa talaga muna ay yun nga. Pero eventually, feeling ko, magkakaroon din ng asawang lalaki. Magkakapamilya. Para katulad ni Melanie. Mm-mm. Si Melanie kasi, tomboy yung nanay Di niya, ba si nga, Melanie umaaming Marquez. nanliligaw ng ano. Oo, si Melanie, kapag kami mga babae dyan, no, kunwari, ayos yung parang lalaki si Melanie. Ganon, automatic yung nakasama ko na ng maraming beses si Melanie. Tapos, pero pag may mga lalaki naman, ano siya
Siyempre, beauty queen, maganda, artista, talagang dead mo siyang gano'n. Pero pag mga babae, talagang aasa ng lalaki yan. Correct. Hindi kaya si Rian Ramos ang jowa niya. Kasi nga, di ba, wali si Rian Ramos sa jowa ngayon. Oo nga, di ba? Tapos magkasama Baka naman sila sa bahay. Baka nagkatuluyan itong Oo. dalawang. Pero hindi naman kaibigan yung mga dalawang yan. Parang imposible naman. Walang imposible sa kanila, no? Kasi, di ba, wife yatang, ano ba tawagan nila? Wifey. Wifey, di ba tawagan nila wifey? Kasi feeling ko, ano naman, physically attractive sila pareho. So, imposibleng hindi ma-attract ang isa't isa. Pero Yun. hindi, magkaibigan Dahil magkaibigan. Parang, oo, nagsama sang bahay eh. Tatlo pa nga sila, di ba? Si Max, tapos Max Oo Collins. nga. Bakit wala ka bang kilalang magkaibigan na nagkagustuhan? Meron din naman Meron Dati nga nagkakagustuhan. friends. Si Aiko at saka si Wanmi. Oo. Naging magkaibigan. Yun. Pero hindi naman sila nagsama sa isang bahay. Ayun na. Eto Eto na na. nga. Bini Colette Vergara, hindi inatras siya ng basher. Tinawag ng basher si Bini Colette na queer-baiter umano pero lalaki naman raw pala ang jowa. Niresbakan nga ito ni Colette sa sinabing wala umanong ibang buhay ang bashers at nakakaawa ito. Hindi ko makuha yung... Hindi, queer-baiter siguro yung parang gusto niyang makuha yung attention ng mga queer, mga bading o member ng LGBTQ+. Parang may paasa konti na posible. ba't ganun yung naging Pero biglang-bigla, sagot? pinakita yung jowang ano. Siguro nagalit lang siya. Di ba Parang nga katulad nung hindi ko iba? makita yung argument niya na Na- dapat di magkaroon ng sariling buhay ang bashers or something. Hindi, Dapat get a sabihin life, na- di ba? Pag sinabi nila, ba't mo pinapakailaman ng buhay ko? No? Get a life. dapat sinabi niya hindi naman totoo, di ba? Kilala mo Mga ba yan ganon. si Bini? Hindi. Gusto ba makilala? Ikaw ba kilala mo? Hindi rin. Oo. Ang Gusto kilala ko makilala lang- natin? Hindi, kilala ko lang talaga sa Bini, si Mika, tsaka si si Maloy. Yun lang talaga Si eh. Puma. Maloy. Si Pu. Maloy. Si Maloy kasi siya yung medyo, mamamarkahan mo yung itsura. Oo. Si Mika kasi very famous naman. Siya yung Oo. laging parang nakikita mo sa harapan. Pero yung iba hindi Pero talaga. kung ikaw, Promise. kapag ka binabash ka ng ganyan, kunwari queer-baiter ka, Ah. ano magiging reaction mo? Ganun na rin siguro. Ako parang feeling ko, get a life. Buhay, huwag ka makikialam sa Ako buhay. hindi. Sabihin ko lang sa kanya, hindi naman totoo. Ano ba naman? Tatawanan ko lang yan. Para bigyan ako ng atensyon ng mga tao. Parang, wow. Kaya nung, Ganon. Ako dead malo- kaya nung dead malo inaccuse ako eh. kang naninira ka ng buhay ng mga artista. Get alive! Nakalimutan ko sabihin. Eto na. Okay. Donnie Okay. Pangilinan, pilay kapag wala si Bel Mariano. Wow ha! According kasi sa datos nitong last 3 years, kasama palagi sa top 10 shows ang serye ni Donnie at Bel. Inihambing naman ito ng ilan sa serye ni Donnie at Kyle Echari nalaglag sa nasabing listahan. Teka muna, ano ba namang tema yan? Kaya nga, tsaka hindi naman mukhang Oo. saklay si Belle. Oo nga. Para maging Pilay. saklaya, di ba? Ang OA nung pilay, hindi ako naniniwala ng Tsaka pilay. hindi naman saklay si Bel, no? Kaya ano Diba? siya. Wala. Hindi naman siya Hindi, sa totoo lang, Hindi, sabi siguro lang, hindi makakatayo. Correct. Hindi hindi aalagwa or Angka. hindi magiging sikat. Sikat na to eh. Mm-mm. Hindi magkakaroon ng magandang marka yung kanyang project kung wala si Si Belle. Belle. Kasi nga si Belle, di ba, nag-box office yung kanyang pelikula. correct. Tsaka yung yung meet, greet, and buy. Kasi marami naman sila doon. Tsaka yung concept, yung pelikula talaga, yung story yung pinanood. Tsaka Mm-mm. syempre, may Maricel Soriano din naman doon. May May Joshua, Piolo may Pascual, Piolo, diba? may J.K. Labao, Yes. may Joshua Garcia. Pero kasi, wag natin kalimutan, siguro ang tinutukoy nila, pag Don Bell na project, automatic, mataas ang viewership, maganda ang ratings, yung ganon. Eto kasi, first time naman kasi talaga ni Donnie Pangilinan na gumawa ng isang action serye. Oo. Iba to, no? Hindi ito pwedeng love team. So, siguro, ako okay lang. Hindi ko masasabing pilay kasi at least nakagawa siya ng sarili niyang marka kahit na wala si Belle. Dapat nga gumagawa na itong sa bagay nakagawa na siya nung pelikula kung saan Noon, gamer siya, di ba? yes. Dapat nga talaga gumagawa na to ng pelikula na hindi kasama si Belle. Mm-mm. Kasi para at least unti-unting masanay ang mga tao na pwede na siyang gumawa ng mga pelikula
na siya lang, hindi kasama yung ka-love team or something, at iba-iba ang role niya. Kasi naniniwala ko na mahusay ito na artista si Donnie. Donnie. Katulad ng nanay niyang si Maricel. Ako naman Laksa. Yeah. Kasi feeling ko hindi naman yan, iba talaga ang magic ng love team. Pag gumawa ng serye, iba talaga yan na tinututukan talaga yan because maraming kinikilig at maraming gustong kiligan, maraming nagmamahal. Pero pag gumawa ka ng action serye, and besides, ang binibenta talaga dyan, si Donnie at si Kyle Echari. So wala silang mahanap na angulo ng love team. Si Maymay yung babae. So talagang pang-action yan. So hindi naman siguro sila sino bang gumawa ng action na tingin, kasi ultimo nga si Coco Martin action, pero ang dami pa rin kasamang mga babae para kahit papano, meron pa rin love angle. Ako hindi. Ako gusto ko nga ituloy lang ni Donnie yung solo-solo niyang ganyan. Naisip ko lang, siguro kung nagsama sa serye itong si Donnie at saka si Belle, tapos hindi naman siya napunta sa top 10, di mas lalong nakakahiya. Hindi naman nakakahiya, kumbaga, di mas lalong nabas or maraming naghanap, di ba? Baka nga hilahin pababa itong dalawang na sabi, hindi na uso ang Don Bell. O di mas maganda na ganyan na si yung project ni, 'di ba, ni Donnie at saka ni Kyle hindi nag-top 10 nang hindi kasama si Belle. Oo, tsaka talagang parang iniwas hindi binigyan ng leading lady si Donnie ron. Hindi naman pwedeng si Maymay ang partner niya doon, 'di ba? So, ayun. Okay na yun. Kasi darating ang panahon na kapag nagkaroon ng clamor at na-miss na mga Don Bell, sina Donnie at si Belle sa isang project, yun na, pasabog na ng bonggang-bongga. Pero natatawa ako dun sa showbiz power couple na hiwalay na. Binabanggit pa rin ang pangalan ng Don Bell. Parang, una-una, kasal ba sila? Yung parang mga ganon. At couple ba talaga yung dalawa sa tingin mo? Hindi. Ako tingin hindi. Pero kaya lang siguro, ina-develop na talaga yung sa kanila into mas malalim din. Oo, kaibigan. Mali naman natin, para katulad ni Juan Mig at saka ni Juan Mig Bondok at saka ni Aiko Melendez, baka in the future, pag na-realize ko dalawang ito na para pala sila sa isa't isa. Di bongga. Yeah. Di ba? Eto na. Dire-diretso na, ratsyada na, di ba? Kim Chu hindi basta naniniwala sa mga hula-hula. Mas malakas daw ang belief ni Kim sa free will ng tao kaysa kapalaran na ayon sa constellations. Samantala, very emotional naman ito sa birthday message ng little brother niyang si John Paul, kung saan very proud ito sa kanyang kapatid. So, dun muna tayo sa hindi Hula. naniniwala sa hula. Oo nga, hindi naman naniniwala. Meron pa pagkakataon na si Kim ay nag-guess or nagpahula sa fortune teller. Ang alam ko, mas Yun yung naniniwala siya. feng shui lang. Feng Katulad shui sinabi lang. mo kanya, feng shui talaga. Sa feng shui lang siya talaga. Kasi Chinese sila, di ba? Correct. Kita nyo naman, di ba hinulaan siya nung last year? Ay, nung 2024. Di ba yung sa trust, magkakaroon ng trust issue at mananakawan, o di ba nagkakaroon? Sa feng shui yan. Sa feng shui Kasi di ba sa ito. feng shui parang pinag-iingat siya, mag-ingat ka sa ganito, baka ganyan-ganyan. O kita nyo hindi naman totoo, di ba? Sabi nga ganon, si Kim ma-aksidente o magkakaroon ng ganito, ganyan. Hindi naman, kumbaga hindi Oo lahat nga. ng hula nagkakatotoo, di ba? Katulad yung sa parang 2024, hinulaan din si Paolo na may mangyayari sa kanya ng magkakasakit ng 2025. Hindi naman nangyari. Oo. Yun nga ang nilalabas nga na resibo ng ibang mga Kim Paulandia. Ito yung mga hula nun, wala namang nagkatotoo doon na. O, kaya nga Kim Paulandia, wag naman kayo masyadong maapektuhan kasi katulad nga ng sinasabi namin ni Dondon, Jula lang yan. Jula lang yan, hindi naman nagkakatotoo ang marami Correct. dyan eh. Tsaka Di ba? Mas katulad- malakas pa rin ang prayers. prayers. Hindi, nagulat din ako doon. Siguro, actually, marami rin namang na-alarma nung lumabas yun, di ba? Maraming nagalit, nabuwisit. Pero talagang, iba talaga ang Kim Paulandia. Nakakabuo agad sila ng community na parang, prayer warriors kami. Magpapadasal kami. Kasi magnovena kami para lang makontra yung mga ganyan. Di ba yung nga sinasabi natin na ipagdasal nyo na lang ang si Kim at saka si Paolo, lalo si Kim, na para ma-block kung ano man yung negative na yan na po pwedeng mag-manifest sa kanya. Pero hindi. Maraming manghuhula naman sumasablay naman, di ba? Yung hindi namin sinasabi na lahat ng manghuhula mga ganito ha. Pero kasi ang point lang kasi parang naapektuhan kasi yung marami. Kahit mismo yung taong hinulaan, naapektuhan kasi bakit yung pinapangunahan?
kung ano man yung hindi pa natin alam na darating. Yes, yun yung sinasabi. Di ba pinapangunahan nyo na may mga gaganito, di nawawindang tuloy yung pagiging kalmado ng isang tao. Parang natatakot mamaya dyan sa paglalakad niya. Correct. Yun na naisip niya, hindi ako ba, dapat gano'n. Tapos, ginawa ng comedy yan na-disgrasya naman. Ginawang comedy, nagpahula, di ba, sa bandang Quiapo. Yung mga hula-hula lang, yung hula doon yung, paglabas mo, tetegi ka, di ba? Yung mga ganyan, so takot na takot yung, yun ang nangyari. Kasi natakot talaga siya. So, pero ginawang comedy, parang sa pelikula. But anyways, again, prayers pa rin ang mas mahalaga at importante. At yun Okay. Ayan, si Go. Huwag kayo mag-alala kay Kim, kaya niya yan. Maraming nagmamahal sa kanya, marami ang sumusuporta diyan. At baka naman kakaalala nyo kay Kim, 'di ba? Kakaalala nyo kay Kim. Sa inyo mapunta yung hula, 'di ba? Hindi, totoo. Alam mo, to be honest, maraming sobrang nagwo-worry. Feeling ko sila na yung nagkaka-anxiety. Kaya nga mamaya dyan sa kakaisip niyo mabaliw kayo o kaya bigla kayong magkasakit or kaya bigla kayong maaksidente, yung mga ganon. Or bigla kayong atakihin dahil sa kakaisip na nabubwisit kayo sa mangjujula, ganyan-ganyan. Yun pa. Huwag yun ang pansin. Alam mo, dahil din sa hula na yon, may mga, nakikita mo, may mga nag-wish tuloy doon sa mga hula ng kung ano-ano, diba? Imbis na nananahimik yung mga fans dahil dyan. Pero dahil dyan lamang po kayo at magbabalik kami sa paborito nyong tambayan ng chika dito lamang sa AE Minin! Ay, hindi pala chika. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa Teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa atin. Malalim po ang crisis politika. Abante at Bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment patunay na kayo ang aming inspirasyon. Eto na nga, naku, meron din kami niyan. Meron din talaga? kami nito. Good morning, towel na pamunas sa pawis bumenta dahil kay Heart Evangelista. Alam niyo, paborito to ng mga driver. Yung ganyang good morning towels. Isang post ni Heart ay ibinida niya rito ang bonggang damit niya na gawa sa good morning towel. Alam mo, hindi ko napansin yan. Na Agad-agad ganyan nga raw pala ang itong bumenta ganda sa madlaang tuwalya. Lalo pat kahangahang suportado ni Heart ang sariling atin. Eto naman kasi, actually, finalo ko yung gumagawa niyan. Nag-post nga sila na sold out na. Pero kailangan pa rin ng gumawa. Pero kasi si Heart naman yung nagsuot eh. Pag ikaw ba nagsuot niyan? Baka maging Heart ako. Baka magka-heartache Pero ka. hindi, hindi parang siya, ang tingin mo, yung tela talaga ng good morning towel yan. Parang hindi eh. Parang dinisign. Kasi alam naman nating towel, di ba? Yung maraming ganon. Pero hindi ko... Manipis kasi yung good morning towel. Oo nga eh. Baka dinisign lang na good morning towel. Pero ang material, hindi talaga good morning towel. Hindi ako sure ha. Di ba? Paano yung katulad kay Vice, di ba yung kumot ginawa niyang Oo, gown? naging uso rin yun. Ayun talaga, Naging mukha uso. namang kumot din talaga yun. Oo, pero meron na rin gumawa nun na yung kumot na yon, yung fabric na kumot na yon ay ginawang polo. Yes, ng iba. Marami Barong na rin. style. Pero ito, at least good morning towel. Yung design. Hindi, good morning towel, tapos ginawang ginawa ni Heart na fashionista pa din. Oo, hindi ko napansin to, yung pala yung good morning Talaga? towel. So, anong pwede mong gawin na makakapagpapansin?
Kung yun, Good Morning Towel, siguro ang gagawin. Yung Pinoy Pinoy na Pinoy. Hindi, yung Good Morning Towel, yung mismong towel. Ang Tapos? gagawin ko. Tapos gagawin kong pants. Ay, ang nipis. Summer. O, lalagyan mo sa loob Oh. ng lining. Ay, hindi na. Ay, yun mismo? Summer eh. Mm. Okay, gagawin ko siyang sando. Di ba? Parang sando, tapos ano. Pwede. Ako Diba? siguro gusto ko, Drawstring. gusto ko siyang barong. Good morning towel. Pero Ang ano, init, bakla. manipis siya eh. Nagkaroon ka na ba ng good morning towel in your life? Oo. Nagiging good ba ang morning? Ayun nga, speaking of towel, no? Di ba nagkiyapo ka nung last Friday, last week? Mm-mm. So, ano ka talaga, siksikan ka. Mm-mm. Talaga. Mm-mm. Ako Sabado ako nagpunta. Mm-mm. Dami pa rin tao. Marami pa rin tao. At hindi na ako bumili ng t-shirt, hindi na ako bumili ng nilalagay dito at kahit na ano kasi para sa akin kasi parang sa feeling ko sapat na yung naramdaman Nagpunta ko ka eh. doon, oo. Mga ganun. Siguro pag naisip ko magpapagawa lang ako ng t-shirt na maganda yung material. Oo. Yung Ako material naman, nagulat talaga. ako sa pamangkin ko kay JC na 16 years old. Parang yun na, nag-start na siyang mamanata. Actually, last year pa, pero may kasama siya. This year, parang mag-isa na lang siya pumunta. O, di ba? Oo, naloka nga ako. Pero ganun talaga, no? At least, sa amin kasi talaga, mula sa tatay ko hanggang sa mga kapatid ko, namamanata sila. Natutunan ko naman yan sa nanay ko na ang nanay ko kasi palagi nagpupunta ng Quiapo. Quiapo. Oo, bit-bit niya ako noon. Doon nga kami, doon ko nga nakilala yung kapatid ng tatay ko na naalala ko na binigyan ako ng kwintas. Pero hindi naman siya yung kwintas na, hindi siya kwintas na totoo. Yung nasa bangketa lang, na kapag pinagpawisan ka yung, yung maiwan dito yung kulay. Kala ko Kulay. yan yung mga nakalagay doon, tapos may mga parang kalamansi pa nakababad sa sa bed. Na iba na yung walang ganun noon. Oh, pero kung Noon. lagi kami nung bata, lagi kaming nasa Quiapo pag ganyan. Kasi yung auntie ko naman na taga-Tagaytay, meron silang bahay dyan sa Bilibid Viejo. Dumadaan doon lagi. Ayun. Doon naman ako binibilan ako ng mansanas ng nanay ko, isa lang. Kasi, syempre, di ba, batang-bata pa ako niya. Tapos ngayon, ang dami mo nang nakakain mansanas, no? Hindi ko na kinakain lahat eh. Anong ginagawa Mansanas mo? ba lahat yun? Baka naman styrofoam yun, di At saka, ba? hindi kasi pwede magsama. Galing sa China. Hindi kasi pwede magsama ang mansanas sa tangmangga, eh, no? Pwede. Talaga? Ginagawang Anong- salad yan. Okay. Hindi talaga pwede. Ay, hindi talaga, oh. at hindi talaga pwede magsama yung Ang mansanas. pakwan at ang buko. Pakwan at buko. Pero sa totoo lang, pinagliit talaga ako sa pakwan. Gano'n. Correct. Pakwan ka siguro, no? Pakwan ka. Ikaw talaga mamangga ka. Ano ba ang gusto mo yung pakwan? Anong klaseng Masarap pakwan ang naman ang gusto mo? pakwan. Ikaw na ba, mahilig ka, nagpapakuan ka ba talaga minsan sa bahay nyo? Mahal ang pakwan eh. Ako talaga, melon lang ang gusto. Mahal ang pakwan. Oo. Tsaka ang bigat. Tsaka hindi ka naman sure kung pag biniyak mo Masarap, matamis at tsaka matamis. mapula-pula. Mangga rin naman, hindi, di ba? Ang mangga, pwede rin naman yung gawin. Pwedeng Alam ka, rye, pwedeng green mango. Ang sarap yan ng sa green bagay. mango. Alam kapag ka na ano. pinag-uusapan natin. O, eto na nga. Nako, hindi na yan. Napag-usapan na natin. Napag-usapan na natin Ganun talaga yan. Kaya siguro sinabi doon kanina, yung kay Belle. Kasi nga, laglag sa ano. Ang dami naman kasi magaganda ngayon sa Netflix. Oo, well. Dami. Well, sa Hintayin nyo susunod, yung Kim Pao na project na the teleserye version. Kasi syempre, marami pa rin naman hindi nakapanood nun. Abangan nila sa sa Free TV. Yes, sa Free TV yon. Sure Ayun. yon. Oo nga, Kaya definitely baka wala munang project. Siyempre, di ba, ang ano kasi, good for 1 hour yun. 1 hour lang ba? Ang isang episode niya? Hindi O nga, 2? 30 minutes lang. 30 minutes lang ba? Oo, 30 minutes lang yun, hindi 1 Nakalimutan. hour. Kasi may pinapanood ako na 1 hour tsaka 2 hours sa per episode. Eto sa kung 30 minutes, eto for sure, mababawasan pa yan. At sinasabi nila, meron daw kakaibang ending, Iibahin daw sa Free TV. Ay. Di ba may mga pinapakita doon ng mga shoot sa Canada? Anyways, Oo nga, bakit ganon? Oo nga, bakit yung mga pictures dun ang Kimpo? Parang magkakaroon daw yata ng... tatanong ko yan kay pag nagkita kami, pag nagkaroon na uli ng events. Kasi sinasabi nila bakit nag-shoot doon sa Canada, hindi naman nakita. So malay mo sa teleserye version, sa Free TV version. Kaya, bakit na... Yung Nag-abroad ba ending. si Kim? Dun Hindi, sa... yung ending, malay mo ibahin talaga, na nag-abroad na. Nag-aral abroad.
magkasama sila. Tapos yun din yung kwento. Hindi Yun sa akin muna. siguro May parang pera na sila dun eh. Ano ka ba? siguro parang paano ba? Siguro parang tinetest nila yung possible na next na project ng Kim Pao sa abroad naman. Okay. Pero kasi, Kaya uso siguro naman, nagpunta ng abroad ang Kim Pao para siguro i-feel yung Next, atmosphere, okay. yung ano, Pwede yung vibe din. ng abroad. pero kasi pwede naman talaga iba-ibang version ng ending ng finale. Pwede din. Nagagawa't ganun. nagagawa yon. Anyways, Abangan na wag lang natin. kayong aalis sa kinauupuan nyo dahil magbabalik kami with more chika dito pa rin sa AE Minute! Bago pa man bumaha, makinig sa balita at abiso ng lokal na pamahalaan. Ihanda ang emergency kit, itaas ang mga gamit, patayin ang kuryente kapag malapit na ang baha, maghanda ng evacuation plan. Habang bumabaha, iwasan ang paglalakad o pagmamaneho sa baha. Kung kailangang lumikas, gawin agad. Dalhin ang emergency kit at mahalagang dokumento. Huwag basta hawakan ang mga metal o poste ng kuryente. Makinig sa radyo o official social media updates. Pagkatapos ng baha, huwag agad pumasok sa bahay hanggat hindi sinasabing ligtas. I-check kung may sira ang linya ng kuryente o gas leak. Linisin at i-disinfect ang bahay. Iwasan muna ang pag-inom ng tubig sa gripo. Mag-ingat sa mga lamok at sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Maging alerto. Manatiling ligtas at tumulong sa isa't isa sa panahon ng kalamidad. Isang paalala mula sa Abante Network. Pero sa totoo lang, ang dami lumalabas sa mga photos ngayon ng Kim Pao, no? Nakakagulat. Kaya nga. Paano kukuha ng Kim Pao Landia yung ganitong mga shots na hindi naman binabahagi. Pero hindi siya AI. Hindi siya Hindi mga naman siya ginawa AI. lang. Katulad nga, di ba, si Kim at saka si Paolo, na nandoon sa isang park and then meron silang nakaharap na dalawang camera. Yun Diba, nga yung cellphone? suspecha nila. Yung ganon. Na pang sinasabi nila baka gamitin dun sa the TV version or the teleserye version. Parang sabing gano'n, parang ewan ko kung anong... Kasi matagal na nilang tinatanong yun eh. Asan yung kinunan sa Canada? Ba't hindi naman nakita dun sa streaming app na yun? Kasi, teka muna, kailan ba huli nagpunta si Paolo at saka si Kim sa Canada? Ang alam ko, nagpunta sila sa Canada nung nag-show sila. Diba, yun? Correct. At tumakbo pa nga silang dalawa doon. Oo. Pero the fact na nandun si Carl, yung parang nila doon, ano ba siya sa serye na yon? Ayun, nandun siya. Mukhang nag-shoot din talaga. Para saan? Anong shoot Malay mo nga, baka Pwede rin. sa finale, iba ang version. Pero dahil dyan, shoutout muna kila Jocelyn Macani, Miss Alice Lopez, Nita de la Cruz, Renalyn Aguilar, Michelle Alcantara, Eva Bautista ng Switzerland, MJ Plantig, Joy Hamada ng Japan, Elena Cordero ng New York, Imelda Garcia ng Marikina, Linda Berryman ng California, Rachel Lucas, Cora Halibo ng Australia, Elizabeth Agustin ng France, Edith Oliverio, Casey Ramos, Melody Marana, Lita Alvarado, Jeng Romano, Divina Mabera, Sister Dali Chua, Risa Sermino ng Japan, and Jennifer Rojas ng Japan. Eto na nga, Marisa Aguilar David. Of course, si Malu ng Japan. Hello, maraming salamat, Malu. At si Tita Seni of Daly City, si Mrs. Cora P. Pittsburgh ng California, Madam Rania Alrifay, si Michelle Alcantara, of course, Renalyn Aguilar. Hoy, magpakita na kayong dalawa para matapos na yung pagdududa na meron kayong Parang nga, kasi hindi sila nagsasama, tapos meron silang paharinigan tutugol sa mga friendship. Ganon! Charot. Nakakaloka. Tita Jocelyn Macani ng Chicago, Saul Andrews ng England, Mina Chavez Paul ng Korea. Of course, si Chenka as Madam Jocelyn Tobias ng Japan. Si Delgrab, my beshi, from New Zealand. Mimon Capestrano.
Miss Alili Indangan Pedrano ng Canada, at syempre si May Plantig, Kim Pao Page, Yes. Hong Kong. Hindi, Kim Pao Page, Taiwan pala. Okay, Miss Enchi ng Orange County. Of course, si Miss Ruth Oliverio Anderson ng Denmark. Miss Eva Bautista ng Geneva, Switzerland. This week po matatanggap niya ng inyong t-shirt. Pasensya na at medyo na-delay. Jill Fernandez ng Dubai. Miss Reyes ng New York City, USA. Lucy Rivera ng Edmonton, Canada. Russell Diestro and Kim Pao Page, Hong Kong. And Russell Garcia, Florida. Mamaya na yung iba. Pero ito muna, Okay. Raquel Camino Bautista and Cheris Macbi. Kailan na tayo makikipag-banding? Dapat magkaroon na tayo Sa ngayon Thursday. pala. Thursday ba o Monday? Next Monday. Hindi, ano ba yung last Thursday natin? Ano ba ng January? January. Sige, yun na, okay. Mga Thursday is 29. Kasi ano So, pa lang tayo Monday. yan eh. Ano ba, Monday o Thursday? Ikaw, mas maganda rin naman Monday. Hindi, kagastos Thursday na. Thursday na lang. Meron paglabas ng pera pag Monday. Ayan, choose Thursday na lang. O, Thursday, ayan, tuloy na po yan ha, January 29 Thursday. Doon sa Kim Paulandia na gustong Sumali. mag-join sa amin, sumama sa ating banding, chikahan to, tapos mamimigay ako doon ng t-shirt. Meron pa naman talaga mga iilan, ayan. I-message nyo lang po kami at ipapaliwanag namin sa inyo kung ano magiging magiging sistema. Yes, sistema. Basta January 29, Thursday yan, by hook or by crook. Oo. Mangyayari yan. O kahit kami lang dalawa ni John doon ulit. O kahit mga 3, 4, okay na yan basta. Kaya nga, basta may Huwag mga na chikahan masyadong lang marami. tayo. O basta, sige. Kakayanin natin yan. Correct. Sa kanya malalaman kung saan ang venue. Okay? Basta yun na. At bumati pa tayo ulit. Ako din si Edna Barada Magada, Mar Magada, Aileen Soriano, Bawi, Carlota Solomon, Hiner Salvador, Madam Cecil Bacla, Henry Goldsworth, and syempre sa nanay ko, Kaaling Baby Sermino, at syempre sa mga kapatid ko dyan, si Jimboy at si Ruby, at syempre sa Japan, si Risa Sermino, at sa pamangkin ko kay Ren Sermino. Miss Ned de Mesa ng Virginia, USA. Alili Indangan ng Canada, Cavite tuloy. Maria Elena ng Dagupan. Hello, Maria Elena. Rachel Lucas ng Dubai. At syempre, si Miss R from Maryland. Enjoy ka lang dyan, Marcy. At ang kanyang mood rebel sa nag-birthday, belated happy birthday po, Nanay Nati Moreno sa Calbayog, Samar. Si Bambi Moreno ng Japan, na natapos sabihin kasal nung kanyang kapatid. Parang naka-attend na siya. Oo, pinapa-attend ka tayo, Las Piñas naman. Talaga. Oo. Kaya Lorna pala Anselmo. parang May umattend doon na iba. Lorna Anselmo ng USA. Of course, Miss Cynthia Rivera ng New York City. Nasaan ba ngayon si Miss Cynthia Rivera? Nasa New York ka ba o nasa Florida? Medyo At- nag-adjust yata siya sa weather. Oo nga. Sa bagay, ganun daw. Alice Lopez ng Geneva, Switzerland. Miss Mildred Navarro ng Chino Hills. Lynette Hueza Noveres ng Chicago. At syempre, si Jet of Solid Kimpo Angels. Mrs. B, kumusta ka na, Mrs. B? Of course, Sweet Rose Ancheta, Lilani Apa ng Cebu City. Elena Cordero ng New York City. Cecil Baclay ng USA. Jane Billones Glass ng USA. May Tolentino. At Sister Dolly Chua. Yes. We miss you, Sister Dolly Chua. Pakainin kaya natin siya ng bulalo. Si Sister Dali Chu. Bea Nana ng Japan, syempre naman, Ernie Goldsworth na talaga namang namimiss ang pagkaing Pilipino. Yes, sabi ko Pero kailangan, di ba? Pag pumunta siya, kailangan kainin niya yon. Oo nga, pero meron daw sa New York, kaya lang, Ah. meron daw sa New York. Sabi ko, bakit hindi ka na lang magluto? Syempre, Correct. ang tagal-tagal pa palambutin ng bulalo, no? Of course, Kim J, DC Kim Pao family, Jocelyn Tobias, Tita Jocelyn, of course, Arlene Sarabia, at syempre, of course, si Malu ng Japan, at ang aking mama na ngayon ay nasa ere na siguro, Gemma Hukoy Medina. At syempre sa mga kapatid ko, sina Ate Edna De Blois, si Ate Veronica Batinga, si Ate Criseta Tubianosa, si Ate Cristina Valentinos, si Ate Corazon Beronio, at si Ate Melinda Gandia, at lahat ng aking mga pamangkin. Ganon. At mga apo, at mga kamag-anakan, at ang aking mabubuting kaibigan. Wow. Mabubuti lang. Oy, manood kayo. Pag wala kayong ginagawa, punta po kayo dyan sa Polaris Sky Lounge. Isa po yung ballroom event na live band po yan. Ako,
Napakaganda pong magsayaw dyan at ang ganda-ganda po ng lugar na yan. Ayun. Eto na nga. Go! Uy, tika muna pa nababati si Weng Agustin, si Oo Leandro nga. Cedric, Correct, si Soler yes. Diaz. Di ba at kung sino-sino pa. Eto na nga, Jopay Pagya. Tinawag na pipitsuging babae. Wow. Na imbiyer ng asawa ni Jopay, ang asawa ni Jopay na si Joshua Zamora na palaging tinatawag na pagkakamilang Joshua Garcia. Kahit ako. Dahil sa hindi kaaya-ayang komento ng bashers, dito ay sinabihan si Joshua na sa dancer lamang raw bumagsak at pipitsugin lamang si Jopay. Ibang klase sila, no? Kumanlait. Diyos ko. Ano bang pipitsugin? Dahil Yung- pumatol sa isang dancer na wala naman daw pera. Ano ba yan? Nakakaloka kayo. Oo nga, di ba? Cheap nga daw. Ano ba yan? Sila ang cheap, no? Hindi nga nila na-achieve ni Jopay, eh. Hindi yun eh. Anong tawag? Doon yung makikita na si Jopay ay hindi tumitingin sa estado ng buhay ng taong mamahalin niya. Sino ba it's baligtad ba? Si Jopay bang sinabihan? Dahil paras kasi silang dancer, eh. Oo nga, sinabihan daw kasi na cheap si Jopay. Pipitsuging babae. Dahil kasi pumatol siya sa- kay Joshua. Ang tagal-tagal na nila. Hello! Diyos ko, ang dami kayo nagkakagusto kay Joshua nung araw. Nung bata-bata pa yan. Tsaka bakit wala bang income yung dancer? Sikat na dancer naman si Joshua, eh. Diba? Maneuver sila. So, malaki rin naman kinita-kinita. Hello, nakapunta kaya yan sa iba't ibang panig ng mundo, diba? Hindi yun eh. Nakita niyo ba kung hindi si Joshua na pangasawa ni Jopay or kung di si Jopay na pangasawa ni Joshua, sa palagay niyo kaya magtatagal sila ng ganito na masaya sila? Oo, mga tao ngayon materialistic na. Hindi ba? May mga kakilala talaga akong ganyan, eh. Talagang tumitingin sa estado ng tao. At Hindi sa nilalaman ng puso, Oo, hindi kasi sa panahon ngayon talaga materialoso ng mga tao eh, di ba? Yung iba nga alam ko, umaasa pa nga sa lale. Aray! Aray! Aray ko! Para may salamin sa harap niya na sinasabi niya. Maraming salamat King Paulanja, Katden at Alden. Correct. Alden Ayan Atix. na. Ayun. Oh, wala kang karapatan na laitin ng isang tao, lalo na kung di naman nanghihingi ng pagkain sa inyo. Yung mga nanghihingi lang ng lala, hindi naman nanghihingi eh, di ba? Siguro, Pinapadala talaga para sa lala. Hindi. Oo. Pinipilit pa nga sa atin eh. Wow. Pero, ang tawag dito, basta, Okay. huwag niyo nang pakialaman, kayo naman talaga. Maging masaya na lang kayo sa buhay nyo. Sabi nga ganon ni Bini Colette, get alive. English version nga lang. Oo. Anyways, eto na. Anjo Iliana, pinayuhan na ng anak sa dami ng kuda. Dahil sa controversial comments ni Anjo ay may say na nga rito ang anak niyang si Jaime Iliana. Ayon kay Jaime, kahit anong gawin niya ay tatay niya ito kaya kailangan nila itong bigyan ng advice. Well, at least, di ba, nakakaisip-isip naman yung anak ng ganon. Na parang, pagsabihin naman na, medyo pumreno-preno. Makokontrol mo ba si Anjo Iliana? Pero Siyempre, ngayon wala na pumapansin. hindi. Ngayon wala na pumapansin sa kanya. Wala na rin naman na siya masyadong Kaya, post eh. Parang, nagla-live pa rin sa TikTok, pero parang, hindi na ganun parang, ka-impact. parang feeling nila, okay na yun, ganyan na yung personality mo. Parang hindi na siya nagra-run sa Yes. Bulaga eh. Siguro dahil nasabi niya na yung dapat niyang sabihin, walang ano ba nalagay ng langon? pero si di ba? Bakit kay Wally hindi siya nagsalita-salita ng gano'n? Mabait kasi si Wally, alam mo yan. Mabait talaga si Wally. Ko naman sinasabing hindi mabait si Jose Manalo, pero mabait si Wally. Hindi, tsaka parang si naman kasi may maling diskarte rin talaga si Anjo. Diba? Parang gusto niya talaga mang-away. Yung, hindi yung parang pwede naman yung nagsasalita ka lang, pero not in a way na gusto mo lang siraan. Hindi naman siraan, pero gusto mong wasakin yung ibang tao. Yung gano'n. Pero si Anjo, parang naisip niya ba na baka naman talagang hindi niya na gusto magbalik pelikula o magbalik acting, kaya gano'n. Gusto niya nga maging senador, di ba? Oo nga. Baka, Kasi nga, well, napagod na siguro si Anjo Iliana sa showbiz or something. Kaya ganyan. Pero Hindi kasi yun nga naging lang public ngayon. servant din naman siya. Correct, oo. Kaya lang nga ngayon wala na masyadong pumapansin. Hindi na ganun kainit na every time may sasabihin siya. Kasi naman, sinimulan mo, biglang-bigla parang umatras ka, tapos nambablap ka, yung mga kung anong sinasabi mo eh. Ikaw, kung magko-content ka ng ganyan, ay papahayag mo ang mga karanasan mo sa showbiz. Ano ang magiging subject mo?
Dati naisip ko rin yung ganyan, magkwento ng mga negative ko experience sa mga artista. Kaya lang, iisip ko, nagkaroon man ako ng negative experience sa kanila, eventually, naging okay naman kami. Hindi naman para siraan ko pa sila. So, siguro pwede kong ikwento ng ganun-ganun na lang on a positive or medyo light lang na chika. Katulad yung sinabi ko yung kay Sharon na ang tagal hinintay, pero hindi naman masamang bagay yun. At totoo namang nangyari yun. Pero bongga pa rin naman ang eksena. Ikaw siguro marami kang iko-content sa mga pangit mong karanasan sa mga... May pangit ba? Alam ko yung... isa lang alam kong alam nyo, ako kung gusto ko lang talaga masayang content. Siguro ikukwento ko yung mga masayang karanasan ko sa showbiz, yung gano'n habang mini-makeupan si Ate Luz, natutulog siyang gano'n. Tapos nakakaloka, bugbog na bugbog yung eyeshadow ni Ate Luz. Ang uso na mga panahon niyo talagang paitiman. Yung smoky eyes talaga. At may kita. Basta ang dami-dami kong mga karanasan sa That's Entertainment, mga nag-aaway-away ng mga nanay, na nakakatawa talaga. Kaya na syempre parang pag kinuwento mo pa ngayon, ano na lang, pagkakakitaan mo pa yun. Alam mo, pero pwede yung pag-usapan ng mga artista. Kasi like for example, si Maricel, pag nagkikita kami ngayon, kinikwento ko talaga sa kanya yung mga naranasan ko. Tawa lang siya ng tawa. Naaliw lang siya. Sabi niya, yaan mo na anak, hindi lang naman ikaw nakaranas ng ganyan. Marami naman sila. Ganun na lang niya sinasabi. Di okay lang. Oo, marami kaming may kukwento. Kaya lang ngayon, pagkwentuhin nyo kung ano mga karanasan namin sa mga artista ngayon, wala kaming may kukwento, up close and personal, ha? Wala masyado, yung mga dati-dati pa. Like, di ba, siguro, pag nakasalubong mo siguro, halimbawa lang, Don Bell, makasalubong mo sa mall. Tapos nakita ka, babatiin ka ba nila sa tingin mo? Parang hindi. Si Kim at saka si Paolo. Yes, correct. Marami akong, hindi naman sa marami, maganda yung karanasan ko, lalo na nung nagpa-promote sila ng pelikula. Correct naman. Totoo. Hindi ngayon, kahit makasalubong mo sila, I'm sure. Kaya lang mga Kim Pao lang dyan kasi iba ayaw lang pagkwentuhan yung mga pinag-uusapan natin. At saka yung pag nakikita tayo, di ba? Minsan, pag binabati natin sila, ayaw pa sabi yung mga pangalan. At lalo ayaw pa post yung mga kung di ba? Ngayon nga, ang dami-dami na naman eh. Gusto kong basahin yung mga messages, kaya syempre, wag na lang. Hayaan Hindi na lang nga, natin kasi nga baka masira yung trust nila sa atin. Kasi yung mga impormasyon na binibigay sa atin, kumbaga, nakukuha din nila yon sa mga pinagkakatiwalaan sila. Tsaka yung iba kasi, kumbaga, up close and personal din naman nilang, first-hand information na nakukuha din naman nung mga taong nagbibigay sa kanila ng impormasyon na yun. Katulad nun, yung sinasabi nila na may nag-sponsor ng travel ng Kim Pao nitong last year, na talagang isa sa pinakamayaman daw na nagmamahal sa Kim Pao. Yung mga Pwede rin naman. Ako naniniwalang pwede yon. Pwede rin naman. Pero sa palagay mo yung Kim Pao, kakagat sila sa ganon. Kung super love nila yung yung talagang Kung sobrang kakilala. at love na love talaga. Yung alam mong safe, okay yon. Sa bagay. Pero, tsaka yung, si Kim kasi minsan ayaw pa nga niya pinag-shopping siya. Oo nga. Di ba nga? Ayaw naging, niya. Sa Gusto isang niya, mga chikahan nila dati sa vlog, di ba sinabi nga ni Kim noon na may nagpaparamdam sa kanya kung ginusto lang niya yun, mayamang-mayaman na ito yun. yung Yung dati pa. Meaning, hindi talaga siya ganun. Hindi, I mean yung mga fans na gusto siya i-shopping, di ba ayaw niya nga ng ganun kasi alam niya yung hard-earned yun eh. Kahit nga si Paolo, di ba sabi niya ganun, wag niyo na akong regaluhan, mas importante sa akin yung mga cards. Dapat yan ang manahin mo kay Kim Pao eh. Gusto mo ba? Pero dahil dyan, teka muna. Ayaw mo ba? Mamayang 4 p.m. Sagutin mo, panoorin ayaw yung ba na cards lang? Masaya ang buhay ngayong 2026. Oo nga. Dapat yung cards, merong Ano na? Eto na nga, panoorin naman yung 4 p.m. ang Marisol Academy na meron pa rin pong mga chika ng ibang showbiz items. At yan, dito na nga pa nagtatapos ang ating marami ka pang oras episode. pa, pwede ka pang bumati. Nabati ko na lahat. Oo nga, ako ba? Nabati ko na ba lahat? O sina Carlos Miguel, si Carlos Miguel, sina Soledad Tria, sina Weng Agustin. Correct. Ayan, sino pa ba yung iba nating mga, si Wengay? Oo, sino pa ba? Ang dami pa. Ako rin sila Jocelyn Macane, of course, Alice Lopez, Nita de la Cruz, Renadine Aguilar, Michelle Alcantara, Eva Bautista ng Switzerland, MJ Plantig, Elena Cordero, and Linda Berryman ng California.
Net de Mesa, hello! Ayun. Ayun. Ayan na, dito na nga po nagtatapos ang ating episode at bukas, magkita-kita po ulit tayo at may tumatawag na kay Dondon. Yung Gcash daw. Hindi. 2 to 3 p.m. po, dito lang po sa aming network, ang DWAR Abante Radio. Doon po sa mga nagtatanong paulit-ulit po, kasi talagang nawiwindang sila eh. Alam nyo pa sa YouTube, iba na po ang sistema ng programming dyan. Oh, pero may nakita na rin ako na iba naman, pinapakita din nila, kaya lang after mga ilang ano na. Bawa, nung Baka chinek- luma na yun. that day, pwedeng ganon. Parang baka naman ini-splice nila or something. Kasi ganun pa rin, nakita ko, tinanong ko pa rin sa ating tech eh. Ganun pa rin po kapag nakikita nyo na walang pagbabago, ganun pa rin po yung sistema. Yung lahat ng programa, morning at afternoon, kinakahon na po yun. Kumbaga, nagsimula sa airing ng 1 o'clock, dire-diretso na po yon at wala na po yung putol. Pero nakalagay po doon, sa YouTube sa DWAR Abante Radio, ay afternoon. Hindi, katulad Pero nito, sa sa Facebook, oh, diba? Nag-iba na eh, oh. Meron silang ginagawang ganyan. siguro pa pasulput After nung live. After nung live. After nung live. So, yung iba sa mga team replay, pwede nyo na uling hanapin sa ganon. Siguro pupunta lang kayo sa DWR, yung home. Yun naman ang pupuntahan, hindi dun sa live. Pero sa Facebook ganun pa rin. Sa Facebook, okay lang, di ba? Wala tayong ano doon. Anyways, Anyways, ako po the one and only Ray Fresh Pumali na pala pong tinatanong left and right, back and front, top to bottom. At kahit po mga security guard, gusto ko nga kargador. Ay, sa palengke, meron din na ganyan sa akin. talaga? Nagtitinda sa palengke. hindi, to be honest, si Ray naman talaga, mukhang artista, pero agad sinasabi ko, hindi naman lahat ng artista ay. Hindi rin naman lahat ng ng artista ay. Sige nga, lahat ba ng artista maganda? Dapat tinatanong sa sarili mo. Nag-artista ka, di ba? Okay, na. Artista ka ba? Hindi po, maganda lang. Ayun na, maraming salamat sa walang sawang panonood at pagtambay sa ating masaya at puno ng chikang episode. Ako naman si Dondon Sermino na nag-artista noon pero umayaw na rin dahil nakakapagod mag-shooting. Hindi totoo yan. At saka hindi talaga nakakaganda rin ang nakakapagod, nakakangarag. Kaya naman, ito ang Talpakan ng Chikas, Ae Mini! Bye-bye! See you tomorrow!